Okay guys, magandang umaga guys, no? So, another episode na naman ng vlog natin. So, ito, ating coil na Rakshack Argyle, no? So, pang DJ pala to. So, mamaya, oras na ba? Ano ba ata? Ayan, magkano na? Alas 9 na, no? Pero magkano muna tayo sa, ano, kasahin muna tayo. Magdadala tayo ng labahan dun sa Block 6, no? Kasi Monday ngayon, papalaban na tayo. So anyway, back to tayo ngayon sa vlog. So ito yung Rakshack Argyle na 26 size. So coil to, no? So sayang yung Rakshack daw ni Kuya JM na domain. Sana ibenta na niya yun kasi size 26 naman daw yun. At pare-parehas naman kami ng axle nun. So mapansin niyo yung axle na ito, ano ba? Laki ng butas. So, 100 ano yan, 15 by 110 yan. So, malaki talaga yan. Yan yung pinakamalaki axle, yan yung mga dati. So, based sa napanood ko kahapon sa YouTube, no? Ang 20 by 110, pwede rin itong maging 15 by 100 or 15 by 110. So, ubos yun. So, mangyayari, itong thread na to, yung thread na naka ano dyan, yung thread na nakakabit dyan is tatanggalin na yan. Lalagyan ng adapter yan na pang 15 by 110, no? So malalaman natin kung mamaya pag nabakas to, yung lower leg na to, papaanay ko pa kasi to papatanggal dun sa bike quest. Tapos tatanggalan ko ng kulay ito kila Kuya Michael sa Provident. Tapos meron pa naman tayo natitirang polish dyan. Kayang-kaya pa yun. Mapapakita pa natin to. So pagagandahin ko to. Tapos yung steerer tube na obviously naman bakal. So yung straight steerer tube dun sa taas, alloy. Pwede naman siya dito ipalit. Kaso dagdag gastos na naman tayo sa sa baklaran, no? Kung if ever, no? Kasi may problema pa tayo sa sa isang port natin. Kasi yung baga tapered siya. Tapered yung ganito pero naka-straight tube siya. Nilagyan ng spacer. Yun. Kaya itong tinidor na to, baga papansin nyo yung travel pala ng port na to is 80 lang, no? Apakababa. So pwede na to. Pwede na to sa mga ganitong sa ganitong travel. So medyo mapapamahal tayo na ito kapag nagpaano tayo ng travel, pa-adjust tayo. So, tinanong ko na rin si Onak Baltasar, yung mekaniko sa Bike Quest, kung may dagdag may dagdag bayad ba yung nila, yung pag-adjust ng travel. Kasi babakasin nga lahat to, so mangyayari, napansin nyo nag-ano na siya, Ayan. Napansin nyo yung niya, ayan yung seal niya is nag-aano na siya, naglalangis na. So possibly baka yung na to, oil seal na ito may may leak na. Tapos baka meron din tong foam seal sa ilalim nito. So kinaganda kasi sa mga ganitong fork kasi stainless to so bakal na stainless to, so hindi to magkakaroon ng scratch tulad sa mga airport na itim. Magkakaroon sila ng scratch kasi yun yung mga papabayaan sa pag-service sa port. So sayang hindi napunta sa atin yung isang Argyle na port na 308 yata yun. Kasi yung 308 is may siya dito. Meron siyang dito. Nagaya ng hangin. So ito wala to. Wala tong ang tanging lang meron siya dito sa ilalim. T-bone adjuster lang. Ayan, so babakasin niya mamaya tong ilalim na to para mahugot yung lower leg. Tapos malalaman kung ano yung mga papalitan dyan sa port na yan. So sa travel, I don't think kung okay na tong 80 80 or 100 siguro. Siguro 100 pwede na to. Pero yun nga, baka 80 na lang kasi medyo mataas na rin kasi yung mahaba kasi steerer tube meron sa totoo lang. Unlike dun sa rigid port na pinalit natin dun sa Dartmoor Browns,
Sayang yun. Nagsisi rin ako dun eh. Sana di ko na lang sana sinop eh. Maganda sana yun. Kaso ang problema kasi sa rigid port na yun is yung spacer dun sa sumasayad. Pakita ko sa inyo. Ito guys. Yung Dartmoor Bronx na rigid port is yung spacer na itong ano to, itong female axle is sumasayad dito sa may gilid. So ito mas maganda to kasi hindi sumasayad yung washer niya dito sa ano. Then, kung mapapansin nyo, yung spacer na yan, no, may ano na, may UP na. Kasi tumama siya doon sa ano, tumama siya dito sa gilid. Yung dropout niya, ibig sabihin hindi malapad. Tapos yung spacer natin dito, nagdagdag tayo ng spacer dito, kaso yung stereo tube na ito hanggang dito na lang. So, sayang. Kasi chrome yan eh. Kaya para umano lang, tumerno lang. So, dito sa Argyle, tsaka sa dun sa Dartmoor Bronx na yun, haba yun. Magagamit natin yung spacer na mataas, Volcano. Ginamit ko yung sa ano, yung sa headset nun. Yung Scrap Bikes ni Boss Arman na got to do it na headset, no. So IS-42 lang yung bearing ng parehas lang. Tapos ayun, kay beer ko pala galing tong ano, si beer ko pala nagkabit na itong ano ko, star nut ko. So bago yung star nut na yan. Yan, bago yan. Kaya ano yan, yan yung mga star nut ko ng mga sobra. So mamaya dadaan tayo sa Bike West mamaya. Papaano na natin to, papa-service na rin natin to. Kasi hindi ko talaga alam yung servicean dun sa John Restoration sa Baclaran. Hindi pa ako nakapunta dun, pero pagka may time ako pupunta ako ng Quiapo. Pupunta tayo sa bahay nila Kuya pangalan na ito, Kuya Glenn. Sa mga DJ rider yon na kilala na talaga. Tsaka siya rin ako rin yung bumili ng bike niya dati na una. So medyo naano lang ako doon. Kaso may naging problema lang ako sa bike, yung bike niya. Kasi yun ano na yun, may mga ano pala. Kailangan na palang i-service yun. So wala na sa akin yun. Ito yung sinop ko. Bali si Kuya Noel, siya ang nagmimay-ari nitong tinidor na to. Nag-add na lang siya sa akin ng 3K, no? Medyo lugi-lugi na yun pero wala eh, ganoon talaga. Kaya inano ko na lang, ano nga talaga sa totoo lang, pag bumili kayo ng tinidor, whether enduro yan, XC or dirt jumper yan, kailangan make sure nyo na yung tinidor is dapat yung tinidor is dapat walang issue, walang problema sa ganito, yan, no? Kasi kung sa totoo lang ha, kung walang issue tong port na to, dapat itong madumi na to, dapat wala yan eh. Dapat wala yung madumi na yan. Dapat malinis yan kung talagang walang ano. Tsaka ito lang yung dalawa lang yung may ano sa kanya. Tingin ko ano to eh, kinatala to eh. Dapat may ano to eh, special tool to. Yung sakit. Ayan. So hanggang dito na lang yung vlog natin guys, no. So di tayo makapag-vlog mamaya sa Bike West kasi di pa daw alam kung kailan ang grand opening nila, tsaka bawal daw muna mag-vlog doon pag grand opening, sila daw muna mag-vlog doon. For ano na lang tayo doon mamaya, video na lang tayo, for short video na lang.